Kandilang Itim. Sulat ito ni J.L. Austria Yuma mula sa San Rafael. Ito ang ating kwento. Huwag na huwag kang kukuha ng kandilang itim sa lumang tindahan sa dulo ng bayan. Ito ang laging sinasabi ng mga matatanda sa bayan ng San Rafael. Hindi naman ito pinapansin ng karamihan, maliban na lang sa iilan na may matinding takot sa misteryong bumabalot sa naturang kandila. Si Jericho, isang 27 anyos na lalaking bagong lipat sa bayan, ay hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan. Lumaki siya sa lungsod at walang pakialam sa mga pamahiin. Bagong lipat siya sa isang lumang apartment na matagal nang walang umuupa. Sabi ng mga kapitbahay, may kakaiba raw sa lugar na iyon. Mga kaluskos sa 10 oras ng gabi, aninong dumadaan sa bintana at ang malamig na simoy ng hangin kahit tag-init. Isang araw, naisipan niyang bumili ng kandila para sa isang brownout. Wala ng kandila sa tindahan maliban sa isang pirasong itim na kandila sa pinaka-ibabang bahagi ng istante. Nang tanungin niya ang matandang may-ari ng tindahan, hindi siya nito tinignan sa mata at tila nag-aalangan. Saad ng matanda, "Kung ako sa iyo, iho, wag mo nang bibilhin yan. Hindi yan basta-bastang kandila." Saad ng matanda. Pero dahil gabi na at wala nang ibang mapagbibilhan, binili niya ito. Hindi niya alam na ang simpleng desisyon iyon ang magpapabago sa buhay niya at maaaring ikakapahamak niya. Pagka-uwi, inilapag niya ang kandila sa lamesa. May kakaiba rito. Para bang may mabigat na enerhiya na bumabalot dito. Wala siyang lighter, kaya gumamit siya ng posporo. Pagsindi niya ng kandila, agad itong nagliyab. Ngunit ang apoy ay hindi normal. Imbis na dilaw o kahel, ang liwanag dito ay maitim na bughaw at may kakaibang tunog na tila may bulong na sumasabay sa paggalaw ng apoy. Napalunok si Jericho. Tumayo ang balahibo niya pero pinili niyang hindi pansinin ito. Baka gawa lang to ng mga ibang klase ng wax, bulong niya sa sarili. Ngunit makalipas ang ilang minuto, naramdaman niya na may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang batok. Napatingin siya sa paligid. Ang mga kortina niya ay hindi gumagalaw at nakasara ang lahat ng bintana. Ngunit ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila may bumubulong sa kanyang likuran. Jericho. Napabalikwas siya. Hindi niya alam kung imahinasyon niya lang yon o totoong may tumatawag sa pangalan niya. Pinatay niya ang kandila. Ngunit kahit wala ng apoy, nananatiling may bahagyang asul na liwanag sa dulo ng kandila. Parang hindi tuluyang namamatay ang sindi nito. Simula nang sindihan niya ang kandilang itim, nagsimula siyang makaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Tuwing madaling araw, nagigising siya sa pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. Isang gabing hindi siya makatulog. Dumilat siya at nakita niyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin. At sa madilim na sulok, malapit sa kanyang aparador, may nakatayong anino. Mataas, payat, walang muka. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Nagpikit siya ng mata at huminga ng malalim. Pagmulat niya, wala na ito. Kinabukasan, sinubukan niyang itapon ang kandila. Pinunit niya ang isang piraso ng tela at binalot ito.
Saka ibinaon sa lupa sa bakanting lote sa likod ng kanyang apartment. Akala niya tapos na ang lahat. Pero nang bumalik siya sa loob ng bahay, nanlambot siya nang nakita niya. Naroon ulit ang kandilang itim sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mas matindi ang kaba na bumabalot sa kanya. Sinubukan niya itong sunugin gamit ang lighter. Pero kahit anong init ng apoy, hindi natutunaw ang kandila. Para bang hindi ito gawa sa ordinaryong wax. At sa bawat tangkang pagpuksa rito, may lumalakas ang mga bulong sa paligid niya. Hindi mo na ako matatakasan. Saad ng bulong. Sobrang takot, nagdesisyon si Jericho na bumalik sa tindahan at tanungin ang matanda tungkol sa kandila. Pagdating niya roon, nakita niya sarado ang tindahan, pero nang kumatok siya, sumilip ang matanda sa maliit na sawang ng pinto. Binalikan mo ako, iho, saad ng matanda. Desperado na si Jericho. Ano bang meron sa kandilang to? Bakit ako ginugulo? Malalim na buntong hininga ng matanda bago siya pinapasok sa loob ng tindahan. May isang lumang larawan sa dingding, isang lalaking mukhang pamilyar kay Jericho. Yan ang dating may-ari ng apartment mo. Siya si Gabriel Velasquez, isang dating albularyo noong 1975. Gumawa siya ng isang kandilang itim gamit ang dugo at abo ng isang espiritong hindi matahimik. Nanlaki ang mata ni Jericho. Ang kandilang yan ay isang pang-akit. Sinumang magsindi nito ay nagbubukas ng daan para sa espiritong iyon. At kung hindi mo ito mapapatay sa tamang paraan, ikaw ang susunod nitong biktima. Saad ng matanda. Wala nang ibang pagpipilian si Jericho. Kailangan niyang tapusin ito, ayon sa matanda. May isa lang paraan para mapuksa ang kandilang itim. Kailangan sindihan ito hanggang sa tuluyang maubos. Ngunit may kapalit ito. Kailangan niyang harapin ang espiritong nakakulong rito. Nang sumapit ang hating gabi, isinindi niya ang kandila sa gitna ng kanyang apartment. At dyan muna nagtatapos ang ating part 1. Isusunod ko agad ang part 2. At saka sa gustong magbahagi ng kwento, i-message nyo lang ako. Ilalagay ko yung link sa baba. At saka pa-subscribe na rin sa ating bagong channel. Paalam.